Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, ang Diyos na walang sawang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa araw na ito, O Diyos, na kung saan ipinahintulot mo na magkaroon kami ng gawain sa gawain mo sa tahanang ito. So, Panginoon, maraming salamat sa may-ari ng tahanang ito, O Diyos, na nagpatuloy ng iyong banal na gawain. Lobin mo, O Diyos, na pagpalain silang lahat at maging ang aking mga kasamahan na rito ngayon na dumalo sa gawain mo sa pagtitipong ito, na sila po ay pagpalain mo rin sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kaya, O Diyos, sa hapong ito, inaangkin namin ang isang matagumpay na buhay sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mabuting balita. Lubin mo, O Diyos, na mabuting balita na ipahayag mo po sa amin sa hapong ito ay magdala sa aming buhay tungo sa isang buhay ng tunay na pagbabago, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at sa iyo namin ipagkatiwala ang kabuuan ng gawain ito at inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng buhay sa pangalan ni Jesus, sa ngalan sa Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So ang ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, 21 hanggang 28. Mo ni sumpay sa miaging Ebanghelyo, no? Continuation nito sa Gospel sa miaging Domingo, no? Mark 1 din yun, no? Pero karon kutob man to sa 20, karon isumpay 21 hangtod 28. So sabi dito, nagpunta sila sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla lang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautosan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman niya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, mabuting balita na bigay sa atin ang kaligtasan. Salamat sa Diyos. Sige po, may lingkod na mo. May lingkod dito ka. Sister yun, Hindi ko kailangan. para matalikdan mo ka. Okay na. Ha? So, salamat. First time kong makapunta din, makarating. So, ang akong preaching sa inyo, Tagalog, Bisaya, kay ako mangguning i-post sa akong channel sa YouTube para makasabot po itong uban na di Bisaya, kaya matanaw sila. So mo ni akong preaching karon na sagol-sagol, bagamat tinagalog makasabot man siguro mo, kaya ang uban ba moingon muli na lang ko kay puro Tagalog man di ay, ang uban kay di man mo iyon og puro Tagalog. Pero mo lagi nga kinahanglan ko nga makasabot sa tinagalog, kasabot mo. Magsultis ta tinod kay dili gani magbinisaya gyud. So nalipay ko dako nga ako na-assign dinhi karon kay ngano ako ang inyong bagong DIC dinhi sa Area 5. Ako nga ng DIC ug akong assistant si Brother Archie Kaprinti. So, wasa kauban ng tamo, uban tato kung naamang po siya lakaw.
So magpa-service unta ko pero ibalibad siya kay ano na ako no siya lakaw. Pero okay lang, magko-comment lang ako. So kami ngayon ang bagong inassign ng Panginoon sa inyong lugar. So bago sa tampadayon, akong pahinomdom nga ang atong diocesan na napod balik na no. Kung nahamot panahon, kakabaw naman na mga edad-edad na, mga senior na, yung gani si Sister Yor na senior na kuno ko, tinood senior na ginuon ko. Pareho na ko ninyo, dual citizen na. Kasi Sister Yor nga, bata pa man eh, 52. Pero gituuhan naman po siya sa mga konduktor sa series nga senior na. Kailangan mo po ka. Natong una, bago pa ko dire itong kay katoy naman nagkadong na ko si katog ay katulo-katoy dire no kay unang ari na ko dire yubanan ko ni Sister Yoli pagpliti na mo sa series ningon ko oh senior duha wa masad mo ko anong ang konduktor basta gitikitan eh naka-discount siya karon usahay mo ingon na pala siya naka-discount na siya man. Pero tigo na natanaw ni Sister Yor. May komedya ka gunagod. Pero kita mga senior na ta. Dual citizen. Pero mga baskog pagyapon. Amen nga nung baskog man. Kay naa ang Ginoo kanato. Ang Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Pagkasama ang Diyos, nasa atin ang kalakasan niya. So, sa atong pagbasa karon ang akong ihatag kaninyo nga topic ay kapangyarihan ng Diyos, no? God's power o gahom sa Ginoo o sa gahom sa Dios. Nakatanaw na ba mo sini nga mga sini o sa TV television, no? Karon na niadto mga panahon nga naay mga sini nga bahin sa gahom, naay gahom ang mga bida, naay gahom may mga power sila, no? Paranglit ang Superman. Kaya ba ang Superman, di ba? Mulupad-lupad. No, naay gahom nga pwedeng mo ka kung ano, pinaagi lang sa sinyas, pinaagi lang sa pagtanaw sa mata. So, maski ang iyang kaaway, naapoy gahom. No? Mga labanan sa naay gahom, no? Naapoy lain mga salida sa sini nga may mga gahom ang mga bida o ang bahin sa mga gahom ang pelikula. No? So, nami kayong tanawon. Pero, gaano man ka sarap tingnan ang mga palabas na ganyan, pero ang lahat na ganyan, ang lahat na makikita natin ng kapangyarihan na sa atong gipanood o gitanaw sa mga sinis, ay dili gyud na tinuod. Mga katang isip lang, no? Gawa-gawa ng imahinasyon, hindi totoong kapangyarihan talaga. Pero sa atong pagbasa karon, atong makikita nga tinuod ang gahom nga ipinakita niini atong pagbasa karon sa gospel. Unsa man gahom nga gikan sa atong Ginoo. Amen po ba? Kapangyarihan na mula sa Dios. Sa ating pagbasa ating makikita na pinalayas o pinapalaya ng Panginoong Diyos ang Panginoong Kristo ang isang taong may sapi o inaalihan ng masamang espiritu. O pinakita niya ang kapangyarihan ng kanyang pagtuturo, yung gahom nga nituhop sa mga kasing-kasing atong panahon na sa mga naminaw, no? Di ba? Niingon sa atong pagbasa dire, atong balikan og kadiot, no? Niingon dire sa atong pagbasa na mangha mga tao sapagkat nagtuo siya sa kanila parang isang may kapangyarihan. Amen. Naningon siya at hindi tulad ng mga eskriba. Di pa sa mga eskriba nga ang pagtutudlo o pagtuturo ng mga eskriba, way gahom, di mo tuhop, di gyud mo suod sa ilang kasing-kasing, pero ang kaning pagtuturo ng Panginoon Kristo na ay kapangyarihan, gahom, no? Bagas anointed o may anointing. So, ganyan ipinakita din sa atong pagbasa ang gahom sa pagtuturo ng Panginoon Kristo, ang gahom sa pagluwas ngadto sa usa ka tao nga naay gisapi sa kanya na masamang espiritu, sinapian ng masamang espiritu. Amen po ba? Amen. So, kaya nga ang atong title, God's Power. Amen po ba? Amen. Kaya mao gini ang tinuod nga atong nakita din itong pagbasa. So, ito karon ang atong
pagpapalandong, pagpamati, pagninilay, o atong pag-aaralan sa hapong ito. Kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na dapat nating maranasan din. Amen. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, noong unang panahon, sa pagbasa natin doon sa sinagoga, ay naranasan ng mga tao na naroon sa simbahan, ay naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa oras na yon. Ngayon, sa atong panahon, kung saan man nato, paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So, what should we do to experience God's power, o paano ang dapat natin gawin upang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? O sa atong binisaya nga istorya, unsay angay natong buhaton aron matong maranasan o masa ano bang maranasan? Experience. Ma-experience. Sa binisaya, English man ang experience. Matong maagian o masuwayan, mahitabo sa atong kinabuhi ang gahom sa Dios, no? Na-experience ba nato? O nasinati ba nato ang experience sa atong buhi nga Dios? So, usa nga natong baton una, Answered prayer. pagbaton og pagsalig ug ayaw pagduha-duha sa Dios. Yes. Amen. Mo na ang natong buhaton na magbaton ta og pagsalig dakong pagsalig sa Dios ug ayaw pagduha-duha sa gahom sa Dios nga mahimo sa atong kinabuhi. Amen po ba? Have faith and don't be doubtful to God. Huwag tayong mag-alinlangan, magkaroon ng pananalig at huwag mag-alinlangan sa ating Diyos, sa ating Panginoon Hesukristo. Kay daghang tao nga nagduha-duha pa bahin sa atong Panginoon Hesukristo. Kisa man tayo nag-ingon nga Catholic depender, di ba? Ang iyang anak. So, ang mga tao na amagay duha-duha sa bahin sa atong pagsalig sa Dios. Dahil di man nila ilhon ang atong Panginoong Hesukristo na Dios. Amen po ba? So atong buhaton nga di kita magduduha sa gahom sa Dios sa pinaagi sa atong Panginoong Hesukristo. Amen. Magpatuntag pagsalig dahil ang mga pulong sa Dios ay ipinahayag ng Panginoong Hesukristo at dapat natong pananaligan. Huwag tayo mag-alinlangan sa mga salita ng Diyos na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo. Yung mga itinuturo, kaya nga si Andres, anong ginawa ni Andres? Naniwala siya, hindi siya nag-alinlangan sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Naging alagad siya. Amen po ba si Andres? Naniwala siya sa mga salita na mga nauna sa ating Panginoong Hesukristo kay Juan Bautista. Amen po ba? So, kung sa may pasabotan ni kung di tayo magduha-duha, kapag hindi tayo nag-alinlangan sa atong pagsalig, tayo anuman ang atong pangayoon, anuman ang ating hingin sa Diyos, anuman ang gusto mo ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Huwag lang tayo mag-alinlangan dahil pag nag-alinlangan tayo, mahirap nating makamit ang unsa man ang imong ibig na makamit. Ang iyong mga pre-request, di mo makakamit kung may pag-alinlangan ka. Magsulat ka nga, sulat kang pre-request. Tamo, naging mo pre-request ron. So, anaho na itong atong mga kaugaling nga, maghimutag pre-request. Oy, kaya nga naman, ang pagsuwat nato sa mga papel, pre-request ay pagpakita na naatay dakong pagsalig sa Dios. Na pinaagi sa atong paghimog pre-request, na makita ng Diyos ang atong pagsalig. Kining akong anak, dako nagpagsalig na ako. Kaya nakita ng Diyos ang iyong pre-request. Kung gisulat, so answered prayer ka. Amen po ba? So, sa man atong ipanalangin, o sa man atong pangamuyo, matatanggap natin. Dahil ingon man na sa Mateo 21:22, at anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin niyo kung nananalig kayo. No? So, atong madawat kung naatay pagsalig. So, di kita angay nga duha-duha sa atong pagsalig sa Dios. Amen po ba? Bahid po na ako sa akong kaagi, sa akong anak, no? Wa jud ko magduha-duha. No, i-share ko sa inyo kung ang akong kinabuhi niadto kay gikan sa ko sa dimayong dagan sa kinabuhi kay kakoy ulipon sa mga lain-laing bisyo, no? So sa edad na ako 14 anyos, so sayo kay ko na
nadala sa mga bisyon ning kalibutana. Pero apan gapon mauhay ang tanan kay gitawag ko sa atong Panginoong Dios, no? Gitawag ko El Shaddai. Tinawag ako ng Panginoong Jesucristo nining gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So sa panahon yon, so bilang manggagawa, kaya ako naging coordinator ko nahimo kong coordinator ng 8 taon. So 8 ka tuig kong naging coordinator. So kahit nakaagi ko sa inyong mga giagian karon sa pagiging manggagawa, worker, no, mga workers kayo. So yan, ako niadto mausab na kay ang akong anak niadto nga nag-aaral ay daghan kayong muhatag og kanang ma-discourage pa ba. I-discourage ka, mag-alinlangan ka, magkaroon ka ng doubt sa gahom sa Dios na mahimo sa imong kinabuhi. Ug wa magtanom ang mga pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, mawagtang gid ang imong pagsalig. Kay nga naman, daghang kay kag mga silingan nga mo musulti oy, di man na mahitabo ng imong gipangayo. Kay mao kini. Kay nga naman ang anak nag-aral ni adto og siman. Ningon na akong mga silingan, bay, igsuon kanya no, kapatid. Brad, ano yung kinukuhang kurso ng anak mo? Sabi ko, marine transportation o pagkasiman. Sabihin sila, ay sus, nga nung ka naman ang imong gipakuha sa imong anak nga kurso kay daghan kay dinhi nga nag-eskwela, graduate na sa pagkasiman. Pero tricycle driver, kargador diya sa palengke. No? Kargador unya, tricycle driver, ang uban karpentero na lang. Ang uban mananagat, siman pero anaras Manilabi. Goto kay ako, natuwa man ko sa nabutas ang akong pamilya, tuwa sa nabutas. Abi ba ninyo, wa ko kauli. Pila ka tuig nako, usa ko ka tuig kapin, wa ko kauli. Wa na ko makita ang akong pamilya na personal. Sige lang sa na lang, sa chat sa video call, no? Pero alang-alang sa Dios, handa kong isakripisyo ang mga butang ning kalibutan na alang sa akong pangalagad sa Dios. Amen. Amen. So mao na nga ay padayon na ako ang istorya ninyo bay sa akong anak nga daghang kayo kontra, no? Itanong kay sila ang gigamit sa yawa para nga magkaroon ka nagpagduha-duha sa gahom sa Dios. Ang mga silingan nga way laing nga wa mo ila sa Dios mo na gamiton sa niya para ikaw ang imong pagsalig mo wa. Amen. Pero ako wagid mo wa. Niingon man ko ako magikontra kay positive ko. Niingon ko sila ang inyong mga kaila, ang inyong mga anak wa makasakay pero ako makasakay ang akong anak. At dili gyud di gili mapakyas kay na ako'y bakir. Anya may ko na may isa yung bakir kapitan na, no? Kapitan yung bakir na anak ng para sa iyong anak. Sabi ko labaw pa sa kapitan. Isa mo na si El Shaddai, gikatawaan ko nila. Tumatawa sila, no? Sabi ko si El Shaddai ang aming bakir. At hindi yan sasakay ng Inter-Island. Kaya ninyo man sila, pananglit gani, para makasakay, kailangan na mag-Inter-Island siya, na-experience. Di na, ang akong anak, di na siya mag-Inter-Island. International na siya diretso. Anak yun ang akong pagtungo sa Diyos. Wa akong magduha-duha. Mao na nahitabo og answer prayer ko. Pila ka tuig, usa ka tuig tunga sige kong prayer request. Kaya importante ng prayer request. Mag-ampo ko bago ko matog, wa ko laing pag-ampo. Lord, pasakya akong anak international, dili Inter-Island. No? Anak yun ko, bago matog. Nya, kada atin akos gawain, magawain sa amuha sa chapter namin, Lord, pasakya ang anak bilang siman, sakay ng barko, bilang hindi Inter-Island, kundi international. Wa gyud ko laing uban na ako idungog diri, pero yun ang numero 1 na akong prayer request. So sa katuig og tunga i-answer ko sa atong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
nakasakay ang akong anak sa barko o diretso siya na international. Amen po ba? So, muna akong gi-share lang sa inyo bilang kinahanglan nga di kita magduha-duha sa atong mga pagsalig sa Dios, pag-ila sa atong Panginoon, sa iyang kapangyarihan. So, ano ibig kong sabihin? Mararanasan nato ang kapangyarihan ng Diyos. Pareho sa nahitabo sa among kinabuhi. Naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos sa pagkilos niya sa among pamilya. Ang anak ko nakasakay nga wa na kinahanglan og mga bakir-bakir din hinining kalibutana, kundi ang bakir na mo ang atong Diyos na makagagahom sa tanan. Amen po ba? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So kinahanglan lang na natin pagsalig sa Diyos. O pananglit gani, ingon si sister, daghan kayo siyag mga problema. Ningon po si sister, maunay bitamina sa atong kinabuhi, no? Makahatag og kakusog, kabaskog sa atong pagsalig sa Diyos. Tinuod na. No? Kaya ang tao nga way problema, wa na. Ito na sila sa yuta. No? Kita, habang nabubuhay habang tayo nabubuhay, nandyan ang problema. Hindi sinabi ng Diyos, punta kay sa akin, mawala ang problema. Pumunta kay sa akin upang, mabigyan kayo ng kapayapaan sa gitna ng inyong mga problema. Amen. Na naatay kalinaw sa atong kinabuhi. Amen. Bibigyan tayo kaya nga, pag umabot man sa ating buhay, ang mga pagsulay, mga nahitabo sa atong kinabuhi nga di nato gusto, kinahanglan lang di ta mawala. Di ta ma-discourage, di ta magduha-duha na atong sabton nga gihimo ni sa Ginoo sa akong kinabuhi kay gusto niya mo lig-on gyud ug maayo ang akong pagsalig kaniya. Amen po ba? So pinahintulot ng Dios ang mga pagsubok sa buhay para lalo tayong tumibay sa ating pananalig sa Diyos at patuloy nating mararanasan ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kapag nasa iyo ang patuloy na pananalig sa Diyos, yung kapangyarihan niya patuloy din nating mararanasan sa araw-araw nating buhay. Nandiyan dyan, maramdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kinahanglan yun nga, anaapermi sa atong kasing-kasing, ang mga pulong sa Diyos, na atong nadungog na ating napapakinggan. Hindi lang basta na pinapakinggan, naminaw ta, pagkadaadlaw nga Lunes, sabik tang makinig, pero inigawas na ito, iniguman sa gawain, balik na punta sa dati, lupay-pay ka na pag nag-inusara ka na, guol na sagka, no? Kung ano-ano na iisip mo, bakit nangyayari sa akin? Bakit nahitabo ni sa akong kinabuhi? Ngano Ginoo? Nganong ang akong anak pa? Nganong ang akong bana pa? Nganong kami pa? Anak, di ba? Nadadagang pangutana sa Diyos. Buti pa sa butan, nag-alinlangan na tayo, no? Nagduha-duha na ta. Amen. So buti pasabot na ako nga kinahanglan gyud na ang atong pagsalig para may tabo na, para mangyari nga di mawa o hindi mawala ang pananalig natin sa Diyos, yung salita niya, yung mga pangako niya ay dapat nakatanim sa ating puso. Amen. Yung pangako niya, mga salita niya, numero 1 yung sa Salmo 91, di ba? Na alam niyo ba ang pangako ng Diyos sa Salmo 91? Oh, yan. Pag dumating gani ang mga problema, yung mga katulad ngayon, sinasabi, COVID, huwag mong intindihin yan. Sabi nga ni Sister Yor kanina, meron daw na negative doon sa kanila. Ay, positive. No? Mayroon na ng positive. Sabi ko, huwag mong paniwalaan yan kasi hindi totoo yan. Ako kasi hindi ko pininiwalaan ng COVID. Kaya COVID, unang sakit yan, niadto pa, na bigibag-o lang nila ang pangaan para hadlokon ta. Kaya ikaw, adyo kayo may mapag-imingan sila, maski ang imong sakit, sipon-sipon lag-ubo, positibo ka sa COVID. May mahimo ka ba? Nga, iko-quarantine dahil mo, ay makasodi na. Ang mga silingan, madlok na, ay, naado sila COVID. Takot ang itinatanim. Saan galing ang takot? Galing sa demonyo. Kung wala tayong pananalig sa Diyos, ayon, bagsak tayo, mag-alinlangan agad tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya yan ay itatanim natin sa ating puso na
mayroong pangako ang Diyos sa atin, sa mga taong nananalig sa Kanya. Amen po ba? Yung kumilangan sa ating Panginoong Diyos. So yan ang dapat nating tandaan. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So yan. Ang ikaduha na dapat nating gawin para padayon natong maranasan o tuloy-tuloy nating mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos ay paningkamutan nga makasunod ta sa kabubuton sa Diyos. Amen. Strive to do the will of God. O pagsikapan na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Anong buti pasabot? Pagsikapan. Magsisikap kasi, usahay, di tayo nagsisikap na masunod ang gawain, ang kalooban ng Diyos. Minsan, patuloy pa rin tayong gumagawa sa lihis sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, maningkamot ka. Ibig sabihin, paghirapan, pagsikapan, pagsumakitan, di ba? Sabi ng Panginoon, pagsumakitan ninyo ang paghari ng Diyos. Di ba? Sabi, pagsumakitan ninyo, magkaroon kayo ng paghari ng Diyos sa inyong buhay. Amen po? Amen. So, kung sinusunod natin ang mga salita ng Diyos, ang pagpapala sa ating buhay ay dadaloy. Amen? Ha? Parang, sabi nga, parang ilog sa dagat na di natutuyo ang agos na pagpapala at ang tagumpay mo ay sunod-sunod. Amen? Parang ang dating nito ay alon sa dalampasigan na sunod-sunod. Yan ang maging resulta. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos kung pinagsisikapan natin masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Saan ba natin makikita? Sabi sa Isaias 48:18, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalay sa nadadaloy sa iyo. No? Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating yung alon sa dalampasigan. Amen po ba? Amen. So, yan ang kailangan natin na magawa sa ating buhay para nandyan lagi ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Na kapag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, anumang gawa ng demonyo ay hindi makapenetrate sa ating buhay. Amen. Bakit? Nandyan eh. Nandyan sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yun? Yung mga salita niya na patuloy nating nandyan dyan nilalagay sa ating mga puso. Amen? Isang halimbawa na lang yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung sa lumang tipan, sa Daniel 3:14-17. Sabi doon, Sadrak, Misak at Abednego, tutubang hindi kayo sumasamba sa rebolto, ipinagawa ko, tanong ng hari. Inuutos ko sa inyo sumamba kayo sa ipinagawa kong rebolto. Sandaling marinig, sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagligtas sa inyo. Sinabi sina Sidrak, Misak at Abednego, mahal na hari, wala po kami itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong yun at sa inyong kapangyarihan. Amen. No? Ito po yung sa lumang tipan na kung saan ito yung mga kasama ni Daniel na isang propeta na kung saan inuutos sa lugar ng kanilang pinuntahan sa Syria na kung saan inuutos na sumamba sa Diyos-Diyosa na pinagagawa ng hari. Pero anong ginawa nila? Hindi sila sumusunod. Sabi nga ng hari, o di ba, may batas ako na pag hindi kayo sumamba sa pinagagawa kong rebolto, itapon kayo doon sa pugon na naglagablab. So anong nangyari? Itinapon sila doon, pero anong nangyari? Hindi sila nasunog, hindi sila namatay. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. So ibig sabihin nito, kahit saan ka man, di ka masusunog, di ka malulunod, di ka malalason kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nasa iyo ang proteksyon ng Diyos. Amen po ba? Nasa atin ang proteksyon ng Diyos.
Amen. So, yan po mga kapatid ko sa Panginoon, no? Na tayo ay dapat patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon, na patuloy tayong maging tapat sa ating Diyos. Amen po ba? Maging tapat tayo sa Kanya. Kasi yung katapatan natin minsan ang nawawala. Pagdating sa mga sitwasyon na pagsubok, mga kahirapan, kawalan, nawawala ang ating katapatan. Amen po ba? Sa ating kapaligiran, maraming mga tao na gumagawa ng hindi mabuti, ginagawa nila ang labag sa kalooban ng Diyos, nandyan yung magnanakaw, pumapatay, ng hold up. Bakit? Dahil lang sa pangangailangan. Dahil sa kawalan. Dahil sa pangsariling kapakanan. Amen po ba? So nawawala yung katapatan. So paano makaka-penetrate sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Diyos? So wala. So sa atin na nandyan na sa gawain ng Panginoon, kumilala na sa Diyos, na si El Shaddai, dapat panatilihin natin ang mga salita ng Diyos. Yung paghahari niya sa ating buhay. Amen. Amen. Na anuman ang mga sitwasyon, anuman ang mga nararanasan natin mga problema, mga pagsulay, ay hindi tayo humihiwalay sa Diyos. Hindi tayo nagtataksil sa Diyos. At tuloy tayong nananalig sa Kanya, at tuloy nating pinagkatiwala sa Kanya ang anumang buhay, anumang mga pangyari sa ating buhay. Kung mayroon kang karamdaman, ibigay mo sa Diyos yan, pagkatiwala mo sa Diyos yan, sabihin mo man, matagal na yata ito, hindi parang hindi ako gumagaling. No? Nag-alinlangan ka pa ba? Huwag kang mag-alinlangan. Lord, wala itong sakit kong ito. Kayang-kaya mo ito dahil ikaw ang aming Diyos ng kagalingan. Amen. So, bakit ba nanatili sa atin ang mga sakit at karamdaman? Kasi patuloy nating inaalagaan. Amen. Patuloy nating patuloy nating yung kinikilala Di ba? Paano mo natin kilala? Sabi mo, masakit ang ulo ko. Inaangkin mo may sakit ka sa ulo. Ay, alam mo ba, masama ang pakiramdam ko. High blood ako. Inaangkin mo ang pagka-high blood mo. May diabetes ako. Lalo tumataas ang sa ugat mo. Bakit inaangkin mo Huwag mo angkinin yan. Wala. Sabi nila sa akin, di ka ba diabetes ba dyan? Hindi. Kasi kain ako ng buko salad. Matamis sila. Iwas sila ng iwas. Sa akin, huwag ka lang sumubra doon. Ibig sabihin, kain ka. Di naman pinaggawa ng Panginoon yan So, di ko inangkin yung may diabetes ako, high blood ako. Kasi nung araw, sa edad kong 28 anyos, high blood na ako kasi palahubog ako High blood ako nung panahon yun. No? Palahubog ako, madalas ako matulog ng madaling araw, puyat. So, ang akong dugo na itong panahon na 200/120. So, so ako, bata pa ko ito, 28 anyos lang ako So nikurog ko. Kaya naman, mamaingon na itong nag-check up, naglagay sa ako ng nag-BBP. So muna na nagpa-examine, so saan doktor, kaya ningon man, nakakay-sakit sa baga, nakakay-sakit sa ako, daghan kayo! Okay, palitan yung mga tambala. Bili ako ng bili, sus, namumutla na ako, parang wala na akong dugo. Kaya naman, nakapokus na ako sa karamdaman na sinabi ng doktor. Bakit ganun? Bakit ganyan ang nasa isip ko? Kasi wala sa akin ang Panginoong Diyos ng panahon yun. No? Sa lumang buhay ko, wala pa ang Diyos sa akin. Nakaila ko na ay Diyos. Pero, yung relasyon ko sa Diyos wala. Yung salita ng Diyos wala pa sa aking puso. Kaya, natatakot ako. No? Naglalakad ako parang wala ako sa tamang isip. Kasi inisip ko yung mamamatay na ako. Ganyan. Pero, nung dumating si Lord sa aking buhay, nawala yun Nung inaccept ko si Lord, sa atong Panginoon Kristo sa kinabuhi, sabi ko, daghang tao nga naisakit, pero nilungtad ang kinabuhi. Dugay pang namatay, pero na may baskog kayo, waka kimaw, pagkaog mapatay na. Wala na makamata, ang uban naligsan, ang uban kung saan-saan, nalunod sa barko. Amen. So, ang may gagunit o ang gagunit sa atong kinabuhi, wala ng Diyos. Amen. Siya ang may control sa ating buhay. Amen. Siya ang may hawak ng buhay mo, ng bawat isa sa atin. Kaya,
Ano ang ginagawa ko? Sabi ko, oh, ganun pala eh. Di na ako nagpapacheck up, sa kanya ako nag-ano, sabi ko, Lord, bahala ka sa akin. Kasi paniwala ko, kung hanggang saan, o asa ko to bang mga kanabi, anarjo ka ko to. Amen. Ngayon, kung mag-ampo ka, tugutan ka sa tong Diyos na mulungtad pa mga kinabi, maski yun sa mga kalisdanan na imong maagian, mulungtad yun na atong kinabi. Amen. So isalig na to ang tanan. Amen po ba? So di na taangay nga mahadlok. Ang kadaghanan nato, musakit ang atong tiyan, mukurog na ta, uy, sakit ako to niya. Huwapo nimo yung sakit. Mong gigam to kay palit ka paglana nga hang, palit ako glana nga sa David. Nga imo matang gyupuwap dito. Murag gialagaan mo ba? Inalaga, di lalayas yan. Di ba? Madalas ko sinasabi yan kasi yun din ang aral ng ating punong lingkod, Brother Mike. No? Huwag niyong alagaan ang inyong mga sakit at karamdaman. Huwag niyong i-entertain yan. Kasi katulad ng, katulad yan ng bisita. Kapag ang bisita, ini-entertain mo, hindi mo naaalis yan. Habang binibigyan mo ng merienda, pinapakain mo yan, hindi pa aalis yan. Pero, pag hindi mo na pinapansin yan, halimbawa, ako bisita, ikaw na tag-iyas balay, agi-agian mo na lang ko, ato-ato ka, sige, trabaho dito, di mo na ako kinakausap, anong gagawin ko? Lalayas ako. Aalis na ako. Ganyan ang isang halimbawa sa ating mga karamdaman at sakit. Huwag mong i-entertain, huwag mo nang pansinin, huwag mong pakiramdaman at lalayas yan. Amen. So yun, ibig sabihin, yung pagsalig natin, yung pagpaningkamot natin nga makasunod ta sa kabubuton sa Diyos atong kinabuhi mo na magdala sa atong kinabuhi. Yan ang isang bagay na magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na patuloy nating mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. 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 At ang pangatlo, make it sure that God's presence remains in us, no? O siguraduhin nga ang presensya sa Diyos ay magpabilin ka nato. O siguraduhin na manatili ang presensya ng Diyos sa atin sa tinagalugta. Amen? Ang sabi, buti pasabot, siguraduhin mo na manatili siya, yung presence ng Lord. Buti pasabot, ani, na patuloy at patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tuloy-tuloy lang kasi marami sa atin mabait ngayon. Banal ngayon araw na ito. Subalit kinabukasan nag-iba. Amen po ba? Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Nabutang pasabot niya. Ikaw, banal ka karon, ibig sabihin, nasunod mo ang lahat ng mga utos ng Diyos pagka kinabukasan na enkwentro mo na naging kaaway ka. Sinabi nga ni Sister Yor, nga ini siya, yung ganiha, di ba? Oy, ikuha ko sa Ginoo. Ay, pag yun, bahin sa ilang yuta. No? So, nangilad man na imo, namaot mang imo mga pananalita tungod sa sitwasyon na iyong na-enkwentro sa araw na yan. So, nadala ka sa sitwasyon na ginawa ng demonyo. Gawa ng demonyo at ginamit niya ang mga kasamahan mo, kamag-anak mo, o sino pa man. Kasamahan mo ginagamit ng kaawayan para ikaw ay matalo at mawala sa presensya mo ang kapangyarihan ng Diyos. No? Dapat ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na nasa atin yung presence niya. Yung kapangyarihan niya, nasa atin lagi yan sa araw-araw nating buhay. O anumang oras, saan ka man naroon kung hindi tayo nakakalimot lagi sa kanyang mga salita. Amen. Sabi doon sa John 15:7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko. O diba? Nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko. Yun nga, ibig sabihin, nagpabilin ang mga pulong niya sa atong kinabuhi. Sabi dito, hingin ninyo ang mga maibigan natin pagkaloob sa inyo. Hingin daw natin ang ating gusto dahil ipagkakaloob ito sa atin. Amen. So, isa po na sa mga butang nga angay natong buhaton para mga saman, madawat nato ang atong mga gikinahanglan ni kinabuhian. Amen po ba? Sabi dito sa John 11:21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid.
No? Ibig, no? So, ibig sabihin, yung presence ng Lord, pag nawala, yun nga, ipinakita dito sa ating binasa, sinabi ni Marta, sino ba itong kapatid niya si Lazaro? Diba? Ano nangyari? Sa Ebanghilyong ito, nagkasakit si Lazaro, na kapatid nila, kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Si Maria, si Marta, at si Lazaro. Nang magkasakit si Lazaro, pinapaalam na sa Panginoong Jesucristo na nagkasakit si Lazaro. Pero, hindi niya pinuntahan. Inayaan niyang mawala ang buhay o mamatay si Lazaro. Para ano? Para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero noong oras na yon, wala yung presence niya sa panahon yun. Kasi hindi siya dumating, hindi siya pumunta. Kaya sabi ni Marta, kung narito nga sana po kayo, Panginoon, hindi mangyayari sa aking kapatid. No? Hindi sana mamatay ang aking kapatid, sabi niya. Pero ano nangyari? Nung dumating ang presence ng Panginoon sa Kristo sa loob sa oras na yun, kahit napatay, kayang mabuhay. Amen. Amen. Binuhay si Lazaro. Amen. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ito ang ating dapat pagsikapan na manatili ang presensya ng Diyos sa ating buhay, yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salita niya na patuloy nating pinanatili sa ating puso. Amen po. Dahil yan, salita niya ang patuloy na maglilinis sa ating buong pagkatao. Kapag nandyan ang salita ng Diyos, araw-araw mababago ang takbo ng ating pamumuhay. Yung masasama nating ugali, mawawala na yan kasi siya na naghari, yung mga salita na naghari sa kanya. Hindi ka na makapagmumura, hindi ka na mamumalikas, praise the Lord ka na. Mauntog ka dyan, magapa ka ng konti dyan, o maano, praise the Lord. Pero, ang mga wala pa sa Panginoon, madaling aso gamay, sa isang pito na di ba? Mga bad na salita. Amen po ba? So yan ang isa sa dapat nating gawin, panatilihin natin ang kapangyarihan ng Diyos, yung presence ng Lord, para yung kapangyarihan niya ay patuloy nating mararanasan sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? Kasi ang demonyo nandiyan yan. Sabi nga, sa abang topic sa aming pag-discipleship kanina, no? The devil goes to church. Ano yan? Ang demonyo ay pumupunta sa simbahan. Amen? So, di ka aware, habinimog ang simbahan ay wayawa, naangyawa. No? Kay para tintalon mo dito. Musimba gina siya sa gawain, naapod. No? Kay maging aware ta, kay usahay, pag ang naa siya makamasilip na hindi handa ang kasing-kasing o mga yung puso, papasok yan. Biglang papasok yan sa isang kapatid. At ikaw ang gagamitin ng yawa para ma-distract ang gawain ng Diyos. Amen. Ano yon? Bigla ka na lang magsasalita, magkukwento sa kapatid mo. Minsan, nagpe-preach yung preacher, biglang magsasalita ka kung ano nasa isip mo, biglang kausapin mo katabi mo. So, nadoon yung pagkilos ng masamang espiritu. Amen? Amen. Kahit nung araw, kahit sa mga lingkod ng Diyos, kumikilos ang masamang espiritu. Amen? Nandyan siya sa gawain ng Diyos. Para tintalon. No? I-discourage ka, mawalan ka ng gana. Amen po ba? Na madili ang gagawin mo para sa Panginoon. I-delay ka. So, nandyan ang pagkilos ng masamang espiritu. Diba? Si Pedro, sabi ng Panginoon sa kanya, lumayas ka sa aking harapan, Satanas. Hadlang ka sa plano ng Diyos. Takatimaan mo, ana? Kung saan naasam dapita, katong sinasabi ng Panginoon na siya ay magbabata ng hirap, nakpin siya at siya ay mamamatay sa krus. Ganyan ba? Sabi ni Pedro, hindi mangyari yan, Panginoon. Dadaan mo na sila sa aking katawan. Mamamatay muna kami bago mangyari yan. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Lumayas ka sa akin sa harapan, Satanas. Di mo, ang kanyang alagad na si Simon Pedro, pinagsabihan niya Satanas. Bakit? Sa oras na yon, ang kapangyarihan ng demonyo
ang nasa kanyang alagad. Amen. Amen. Akala mo, sabi, di naman masama yung sinabi ni Simon Pedro dahil pang malasakit yun sa Panginoon. Pero ano yon? Di man gusto kabubuton sa Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Hinahadlangan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, ibig sabihin, patuloy nating isabuhay sa ating araw-araw na pamumuhay ang mga salita ng Diyos. Amen po ba? So yan lang mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking ibabahagi sa hapong ito, ang ating paksa ngayon. Anong paksa natin? No? Kapangyarihan ng Diyos. Gahom sa atong buhi nga Diyos. Amen? Pero ang pinakatin, experiencing God's power o mararanasang kapangyarihan ng Diyos. So mararanasan nato ang kapangyarihan ng Diyos. Una na dapat nating gawin ay magbatong ta og pagsali ug ayaw pagduha-duha sa Diyos. Amen. Have faith and don't be doubtful to God. Amen po ba? Amen. Ang ikaduha ay unsa man? Paningkamutan nga makasunod ta sa kabubuton sa Dios. Patuloy na maningkamot ta. Kay ngano maningkamot man na may daghang hadlang. Di ba? Na daghang babag apog mabuhat tag maayo nga binuhatan ng mga kabubuton sa Dios takang kay mababag. Di ba? Pero maningkamot ta nga di ta mahadlangan. Amen po ba? Strive to do the will of God o pagsikapan na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen po? At ang ikatulo, make it sure that God's presence remains in us. O siguraduhin nga ang presensya sa Diyos ay magpabilin ka nato. Amen. Usaon paghimo, ang salita ng Diyos o ang pagpulong sa Diyos ay panatilihin din sa atong mga kasing-kasing. Amen po ba? So manindog na tang tanan, mga igsoon ko sa Panginoong Jesucristo. So ulitin ko mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo nananalig, nanampalataya sa ating Diyos, na siya Shaddai, at naniwala tayo sa kanyang pangako, huwag tayong mabalisa, huwag kayong mababalisa tungkol sa mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito. Amen po ba? Dahil ang sabi sa Pilipos 4:7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at di malirip na kapayapaan ng Diyos. Ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa ito sa inyong pangangailangan. Amen. So kayon, ito ang ating itanim sa ating puso. Ang gahom sa Diyos ay naa ka nato perme, kung perme rin siya sa atong kinabuhi sa kada adlaw. Amen po ba? So itaas ninyo ang inyong mga kamay, ang kamot nato ngadto sa Dios. Atong isipin, una-una nato nga niya kauban nato ang presensya ng Dios at andam siyang ihatag o andam siyang maminaw, handa siyang makinig sa anumang iyong mga kahilingan. Hingin mo na ang gusto mo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Diyos na kabutihan, siyang Diyos ng lahat sa ating buhay. Anumang hinihingi mo ngayon, anumang maplano mo, tandaan mo na ikaw ay pinagpala na ikaw ay answered prayer na. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito, sa tahanang ito na nagpatuloy ng iyong gawain sa lugar na ito ng Dimiao. Pagpalain mo ang pamilyang ito. Anong pamilya nila? Ang apelyido? Ang pamilya Sintes. Sila Sintes o Diyos. Ang pamilyang ito, dalangin ko na patuloy mong pagpalain ang kanilang mga anak, ang kanilang membro ng pamilya, mga mahal niya sa buhay. Ano man ang kanilang pangailangan o Diyos, patuloy mong ibuhos sa kanila sa araw-araw nilang buhay.
At Lord, lahat na narito ngayon akong mga kaigsuunan, mga kapatiran ko sa Panginoon na nagbigay ng oras upang magninilay ng mga salita upang patuloy kang sambahin sa Espiritu at katotohanan, anuman ang kanilang kahilingan sa oras na ito. Nakikisa ako, Panginoon, na sila ay answered prayer na. Anuman ang kanilang kahilingan sa kanilang personal, sa kanilang mga mahal sa buhay, ay tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. At anuman ang ibibigay nila, O Diyos, sa mga lingkod mo, anumang ibibigay nila, Panginoon, para sa gawain mo, O Diyos, ibalik mo po sa kanilang higit pang pagpapala sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo si Sister Yol, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang brother husband, na ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang kalusugan, ilayo sa namang uri ng sakit at karamdaman, at anumang pangailangan nila, O Diyos, ikaw patuloy na puno at magpasagana sa kanilang pamumuhay. Lord, maraming salamat at dalan ko rin sa mga kasamahan na wala dito ngayon. Abutin mo po, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan, sama sila naroon. Ingatan mo po sila at ilayo sa anumang mga kapahamakan. Lord, salamat at inaangkin na namin na kami ay nagtatagumpay dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy namin tinatanggap sa aming buhay at patuloy namin pinanaligan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon.